morning po sa ating lahat. Narito naman sila para sa ating ika-195th day na ating share and devotion video. And today ay sobra pong naging mainit ang weather dito sa Pilipinas. So thanks God because mabilis tayong nakatuyo ng ating mga damit na sinampay para po mga uniform or mga damit na gagamitin sa araw-araw. So, dadako na lang po tayo muli sa pagbulay-bulay sa salita ng Diyos. At bago po ang lahat, po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon para sa bawat araw na ating napapagtagumpayan. So, let us pray. Ama namin Diyos, tumakpan niya sa araw po kami Panginoon, pinupuri, inadakila at sasalamatan ng iyong pangalan. Salamat po sa buhay, kalakasan natin na kaya kami ay may lakas at buhay Panginoon upang harapin ang anumang mga pagsubok o problema na aming mararanasan sa bawat araw. At ngayon po Panginoon, nakagalakan namin na laging magbulay-bulay at mag-aral ng inyong mga salita upang mapatibay ang aming espiritual na buhay. At dalangin po namin Panginoon na kayo ang hipo sa puso, isip, espiritu at kaluluwa ng bawat isa Panginoon. Nang sa gayon ay hindi lamang mapapakinggan, mababasa o mapapanood ang mga video na ito na pagbabahagi ng inyong ebanghelyo o mabuting balita, kundi isa sa buhay din namin ito at makikita sa aming kilos, salita at gawa ang aming mga natutunan. Nagpapasalamat din po kami ng walang hanggan sa Panginoong Hesus sa kanyang greatest sacrifice Panginoon na pag-aalay ng kanyang buhay at dugo para sa katubusan ng kasalanan ng sangkatauhan. Salamat din po sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin upang ang aming magagawa sa bawat araw ay nakalulugod sa inyong harapan na samyong handog at nakapagpapasaya sa inyo, Panginoon. Tunay po na wag ang aming glory, Panginoon, ang magdinig sa aming ginagawang pagbabahagi ito ng inyong ebanghelyo, ngunit itago niyo po kami sa inyong likuran upang ang inyong glory, Panginoon, ang siyang magdinig, ang inyong liwanag, ang siyang magdinig at magbigay tanglaw sa lahat ng buhay ng bawat tao, Panginoon, upang makapamuhay kami ng maayos at victorious sa aming buhay. Hindi naman po ang mga secret petition ng prayer ng bawat isa ay alam namin nakarating na sa inyo, Panginoon, at nasa sa inyo po kung ibibigay niyo sa right time na inyong itinagda. Please we pray in the name of Jesus Christ. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 21:22. Ito po ang nakasulat. Sapagkat iyon ang araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Message: ang mga nangyari daw na iyon sa Jerusalem ay araw ng pagpaparusa at bilang katuparan sa mga sinasabi sa kasulatan. Application: sinasabing kaya daw nangyari sa Israel at Jerusalem iyon ay dahil sa katigasan ng ulo nila. Lalo na ang utos ng Diyos na tuwing ika-7 taon ay dapat na pagpahingahin ang lupa o mga bukid. Subalit hindi iyon sinunod ng mga Israelita. Kaya sa taong 70 AD ay natupad iyon. Sa ating ding mga pagsubay sa Diyos at sa kanyang mga mabuting balita at pangako, may kailangan tayong kaharapin na bunga o resulta nito. Madalas masakit ang nagiging balik sa atin, pero kailangan nating malampasan ito. Dahil sa dulo ng ating pagtitiis, tunay na magsisisi at tatalikuran at di nababalikan muli ang mga gawain, kilos at pananalita na di ayon sa kalooban ng Diyos. Pagpapala ang ating makakamit. Dahil ang Diyos, kapag natutuwa at nalulugod sa isang tao, kagalakan ng Diyos na pagpalain ito. Kaya nawa ay maging ugali natin na sundin at gawin ang mga pinagagawa ng Diyos, lalo na ang abutin ang lahat ng tao at magkaroon ng matibay na relasyon sa Kanya. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Diba? Yun na nga. So, diba, kung ang ating Panginoong Diyos nga, matapos kong likain ang lahat sa buong mundo at pinakahuli sa ika-6 na araw ay ang tao na ayon sa kanyang wangis, diba, nagpahinga ang ating Panginoon sa ika-7 araw. Kaya nga ang paniniwala ng mga Israelita that Sabbath day is a sacred day. Na dapat kapag Sabbath wala kang gagawin, magpapahinga ka talaga, or kung pupunta kayo sa mga templo, ayun, yung pinaka-day nyo para pumunta ng templo, diba, mag-alay, and manalangin, diba, at tumingin ng kapatawaran sa atin sa kanilang mga kasalanan during that time, diba.
Pero, ayun nga lang, ang hindi nila nasunod ay yung inutos ng ating Panginoon na kagaya din ng ginawa niya sa paglikha na sa ikapitong araw or Sabbath day ay nagpahinga ang ating Panginoon. So, yun din ang ipinakiusap at ipinasabi ng ating Panginoon sa mga Israelita na para nakakapahinga din ang lupa bago taniman matapos ang ikapitong taon, di ba? Yung buong 7 years, hindi muna sila magtatanim, talagang hayaan nila na maka-recover ang lupa, subalit naging hindi masunurin or pasaway ang mga Israelita noon. Talagang sinunod nila ang sarili nilang kagustuhan na kahit ikapitong taon, hindi nila sinunod at sila ay nagtanim pa rin na nagtanim na hindi pinapahinga ang lupa. Yun na nga lang, ang masakit na nangyari ay noong 70 AD or after death ng ating Panginoong Yesus ay tuluyang nawasak ang mga templo at ang Israel din naman ay nalipol. Ayan. Pero hindi naman po lahat ay nalipol. Nagkaroon ng mga refugee na nagpunta or tumakas sa iba't ibang mga bansa, which is ang Pilipinas na ay isa sa naging nangalaga sa mga refugee na mga Israelita mula sa Israel. Diba? Kaya tayo ay pwede na pumasyal sa Israel na no visa required dahil malaya tayo bilang pagtanaw ng mga Israelita sa ginawang pagtulong ng mga Pilipino sa kanila ng mga time na sila ay nangangailangan. So, ganun din sa buhay natin, di ba? Kapag yun nga, yung sa last part, nawa ang magagawa natin is yung ayon sa mga pinag-uutos sa atin ng Panginoon. Yun nga, yun, di ba? Great Commission that go therefore and make disciple of all nations. Paulit-ulit natin napapakinggan. Pero ang tanong ay naisasagawa ba natin ito na bawat tao na makikilala o makakausap natin, makakasalubong or nakakasama mo sa bawat araw, sa trabaho, sa school, sa factory, di ba? Or sa ibang bansa, ay nagiging dahilan ba tayo upang sila ay makakilala sa ating Panginoon, mapalapit sa ating Panginoon, ini-invite natin na makasama sa mga gathering ng pagtitipon ng tungkol sa pagpupuri at pagkakilala sa ating Panginoon. So, dapat maging intentional tayo kasi ang ating Panginoong Yesus, ganyan din siya. Nagpupunta siya sa iba't ibang mga lugar. During that time, wala pang airplane, wala pang mga sasakyan. Talagang naglalakad sila sa mga disyerto, naglalakbay gamit ang mga kamelyo o kabayo o asno para mapuntahan ang mga lugar na kailangang maabot or ma-outreach para sa gayon ay makakilala sila at makapakinig ng Ebanghelyo. At hindi naman nabibigo ang ating Panginoon dahil sa mga lugar na pinupunta nila ay talagang merong nako-convert into Christianity at pagkilala at pagtanggap sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus, diba? So, nawa tayo bilang mga Kristiyano, born again, na kumilala na at tumanggap sa ating Panginoon. Huwag tayong mahiya. Huwag natin ikahiya ang ating Panginoon, huwag natin ikahiya ang Ebanghelyo, huwag natin ikahiya ang mabuting balita dahil sa huli alam natin na hindi pa man natin totally maranasan dito sa mundo ito mga gantimpala, pero we know na at before the end of our life here on earth ay mararanasan natin kung matatamasa natin yung mga katuparan ng pangako ng ating Panginoon. At may iba, di ba, na kung halimbawa talagang nangyari na sa kanila na sa habang sila ay naglilingkod sa ating Panginoon, pinapangalat ang mabuting balita, nag-eebanghelyo at talagang intentional na mapalapit ang isang tao o kumilala sa ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ay kung sakali man na siya ay kamatayan na yon or kumbaga kunin na or kailangan ng isauli ang buhay at espiritu na pinagkaloob ng ating Panginoon sa atin habang tayo ay naglilingkod ay doon naman, di ba, kung natamasa mo dito sa mundong ito ang mga pangako ng ating Panginoon, katuparan ng pangako ng Panginoon sa kaharian pa niya sa langit ay mas tunay at ganap ang ating magiging kasayahan o kaligayahan dahil naroon na ang crown of glory which is ang ating Panginoon Yesus, ang lahat ng mga taong mga banal at sumunod sa pinagagawa ng ating Panginoong Diyos at ayun na, doon tayo magpupuri, magdadakila, magpapasalamat sa ating Panginoon, mag-aawitan at lahat na ng bagay na pangangailangan natin ay naroroon na, diba? Na wala ng gutom, wala ng hirap,
wala nang sakit, wala nang digmaan, wala nang pag-aaway-away, kundi puro pagmamahalan at pagdakila lamang sa ating Diyos na buhay. At nananatiling buhay sa atin at mas nagiging pulso natin na to be more like Christ-likeness. Na abutin kung sino man yung mga balo, mga na-echapwera sa lugar, sa isang bansa, sa isang bayan, di ba? Hindi na lapitan natin sila or mapalapit tayo sa kanila because we wanted them to get near to the Lord also, di ba? Na kung saan may mga moments sa buhay nila na iniisip nila, ay wala akong oras or wala akong time para makinig ng salita ng Diyos, wala akong oras o panahon para umattend sa mga gawain ng Panginoon. Pero as long as talagang intentional ka, talagang hindi mo siya titigilan hanggat hindi ka nakasisigurado na siya ay mayroon ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. And malay natin, di ba? Kapag sa kabilang buhay, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga na-share natin ng gospel or ebanghelyo, di ba, ay makakadaupang palad natin at matatandaan natin ang mga muka ng bawat isa sa kaharian ng Diyos, ay maaaring magpasalamat pa siya sa iyo dahil naging instrumento ka ng Panginoon upang abutin siya, upang makasama mo siya sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Dahil kung hindi mo ginawa yung intentional na paglapit sa Kanya or pakikipag-usap sa Kanya at to share the Word of God and to share the Gospel and Ebanghelyo sa Kanya, ay hindi sana siya mapupunta o hindi niya sana mararanasan yung kabutihan ng Panginoon at sarap ng buhay sa kaharian ng ating Panginoon. Malamang siya ay nagdurusa, umiiyak at naghihirap sa impyerno kasama na ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Pero dahil naging intentional ka, dahil naging matapang ka para ibahagi ang ebanghelyo kahit nire-reject ka niya nung una, pero hindi mo siya tininigilan, intentionally na ilapit mo siya at naging instrumento ka para siya ay maging intentional na magkaroon ng deeper relationship sa ating Panginoon, ay isa yung napakagandang gawain na nagawa natin dito sa mundo. So, nawa po may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion for today, and let us all end up into closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, magpapasalamat po kami Panginoon sa inyong mayamang mga salita na aming napagbulay-bulayan Panginoon. Tunay nga Panginoon na huwag nawa kaming maging matigas ang ulo at matigas ang puso Panginoon, na ayaw sundin at gawin Panginoon ang inyong mga pinagagawa sa amin habang kami nabubuhay dito sa mundo Panginoon. Abutin at tulungan ang aming kapwa Panginoon na mapalapit sa inyo, kumilala sa inyong butong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas Panginoon, at mamuhay ng naaayon sa inyong kalooban at nakapagpapasaya sa inyo Panginoon. Alam po namin na darating ang oras at panahon at hindi magwawakas ang buhay ng isang tao Panginoon hanggat hindi nagiging maayos ang relasyon at estado ng samahan ninyo at namin Panginoon. Kaya din po Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga tao Panginoon na dumadanas ng mga pinansyal na mga problema. Ito man ay utang, ito man ay sa trabaho o negosyo Panginoon, mga balak na ipatayong mga bahay, paaralan Panginoon, bahay-sambahan o mga iglesia Panginoon, at ano pa man Panginoon na naisin nilang gawin Panginoon para sa pagpapalawig ng inyong kaharian sa pamamagitan ng mga finances na meron kami or mga treasure Panginoon na ipinagkaloob niyo Panginoon, ay kayo po ang may kakayahan na ipabatid ito sa isip ng bawat isa. Kaya hindi po Panginoon ng mga nagdanais na bumili ng mga sasakyang pandagat, pangpapawid o panglupa upang maabot ang lahat ng tao sa lahat ng panig ng mundo, maging sa lahat ng panig ng planeta o hanggang sa buwan na may tao Panginoon, ay gamitin niyo po at pagkalooban niyo po Panginoon ang bawat isa ng kanilang mga hinahangad at desire ng kanilang puso. Kaya din po Panginoon, naway magamit namin ang aming mga social media Panginoon, hindi lamang para sa entertainment purposes Panginoon, kundi para ma-reach out ang lahat ng tao Panginoon by your message Panginoon, by sharing our testimony to others Panginoon, kung paano namin kayo nakilala, kung paano tayo nagkaroon ng deeper relationship sa isa't isa. Kaya din po Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga sakit at karamdaman sa buong mundo Panginoon, kung ano ay malalaod, hindi Panginoon, physical man, emotional o spiritual Panginoon, ay alam namin na sa pamamagitan ng mga latay at sugat ng Panginoong Yesus, kami ay tuluyang magaling na Panginoon.
Dalangin din po namin, Panginoon, na sa mga pamilya o mga kakilala, Panginoon, ng inyong mga lingkod, Panginoon, na ang magiging solusyon upang sila ay tuluyang makapahinga, Panginoon, ay ang kunin mo na sila, Panginoon, at ibalik na sa inyo ang buhay at espiritu na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Nawa ay matanggap ito na maluwalhati ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon, at hindi magalit sa inyo, Panginoon. Ngunit matanggap na ang lahat ng bagay ay may katapusan, at kapag oras na para ipagkaloob o ibalik sa inyo, Panginoon, ang buhay na inyong pinahiram, ay maluwalhati nawa namin itong ibalik sa inyo, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, pinapanalangin namin ang lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, teachers, and kahit mga ordinaryong tao, Panginoon, sa aming pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, socially, Panginoon, ay magiging maayos, Panginoon, at matutulungan o maabot ang bawat isa upang mapalapit sa inyo, Panginoon, at magkaroon ng matibay na relasyon. You know also, Lord God, that you will provide for everything that we need, mga gasolina, pangkain sa araw-araw, Panginoon, pang-provide para sa pag-aaral ng aming pamilya, Panginoon, trabaho, Panginoon, at mga pagkakakitaan upang sa gayon, Panginoon, ay maging masagana ang aming buhay habang kami nabubuhay dito sa mundo, Panginoon, at tatamasahin pa, Panginoon, ang inyong gantimpala sa inyong kaharian. Ganyan po, Panginoon, we pray, Lord God, para sa mga bansa, Panginoon, lalo higit ang bansang Pilipinas, Panginoon, ang aming bansa ito, Panginoon, na mula sa pinakamataas na pinuno, sa Presidente, Prime Minister, Panginoon, mga Senator, Vice President, Panginoon, mga Cabinet Members, Panginoon, Congress, mga Mayor, Governor, Panginoon, and Vice Mayor, Panginoon, dun sa mga kapitan, mga tanod, Panginoon, o konsyal, Panginoon, at bawat pamilya, Panginoon, sapagkat importante sa inyo ang bawat pamilya, na bawat pamilya ay maging disciple ninyo, Panginoon, kilalanin at tanggapin kayo bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, at mamuhay ang naayon sa inyong disenyo at plano para sa bawat isa sa amin. Hindi po, Panginoon, we know, Lord God, na everything and anything is possible to you, Lord God, na kayang-kaya ninyo, Panginoon, na pasaganahin ang bansang Pilipinas, Panginoon. The economic growth will happen, Panginoon, at wala na mga gera o digmaan na magaganap sa bawat mga bansa, Panginoon, bagkus ay pagkakaisa, pagmamahalan, at pag-uunawaan at pagpapatawaran na mangyayari sa bawat isa, Panginoon. We also pray para sa bansang Israel, Panginoon, kung saan, Panginoon, ang inyong chosen nation, Panginoon, na mas marami pa, Panginoon, na from pagiging mga Israelite believers, Panginoon, na hindi kumikilala or Judaism, Panginoon, ay mas tatanggapin nila at kikilalanin ng lutong na anak na sa Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, at makikita nila ang mga sinasabi ng Biblia tungkol sa Panginoong Jesus sa inyong mabuting balita. Hindi po, Panginoon, ano pa man ang mga lihim na panalangin ng bawat isa, Panginoon, nilalaman ng kanilang puso at isip, Panginoon, na hindi kayang maisang bulat o masabi ng bibig, Panginoon, sa pamamagitan ng prayer na kagaya nito, Panginoon. Ngunit kahit tahimik ang kanilang bibig, Panginoon, ay nangungusap sa inyo, Panginoon, ang aming mga espiritu, Panginoon, sa pamamagitan ng pananalangin sa isip lamang, Panginoon, ay kayo po, Panginoon, ang may kakayahan at tumupad at mapangyari ang mga bagay na ito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man ang mga nakalimutan ipanalangin, Panginoon, ay kayo na po ang siyang nakakaalam nito, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na pagkalooban niyo pa kami na mahabang buhay, Panginoon, at malakas na pangangatawan, para sa gayon ay magawa pa rin namin ang inyong Great Commission dito sa mundo. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng itong anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.